Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Ashin Jane A. Palo. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang uri at anyo ng panitikan. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. Ito rin ay pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Uunahin natin ang batay sa paraan ng pagsasalin. Ito ay maaaring pasalindila o pasulat. Ang batay sa anyo naman ay maaaring tuluyan o patula. Ang tuluyan o prosa ay nagpapahayag ng kaisipan. Ito ay isinusulat ng patalata, samantalang ang patula ay nagpapahayag ng damdamin. Ito ay isinusulat ng pasaknong. Kilalanin natin ang mga akdang tuluyan. Una ay ang nobela. Ang nobela, ito ay isang mahabang kwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata noong ika-18 siglo. Naging estilo nito ang lumang pag-ibig at naging bahagi ang mga pangunahing literary genre. Ngayon, ito ay kadalasang may estilong artistiko at tiyak na estilo o may maraming tiyak na estilo. Ito ay isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Muli, ang nobela ay binubuo ng mga kabanata na may maraming tauhan at pangyayaring kinasasangkutan ng dalawa o higit pang mga tauhan. Ang halimbawa ng nobela ay ang Noli Me Tangere at ang Filibusterismo ni Dr. Rizal at ang Banaag at Sikat ni Lope K. Santos. Ang ikalawang uri ng tuluyan ay ang maikling kwento. Ito ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan na may isang kakintalan o impresyon lamang. Ito ay masining na anyo ng panitikan tulad ng nobela. Isa rin itong panggagagad ng realidad kung ginagagad ang isang momento lamang o iyong may madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan. Si Edgar Allan Poe ang tinuring na ama ng maikling kwento at si Deogracias Rosario naman ang ama ng maikling kwento sa Pilipinas. Ang ikatlong uri ng tuluyan ay ang tula. Ito ay isang uri ng panitikan na itaranghal sa mga teatro na hati ito sa ilang yugto na may maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang ikaapat ay ang alamat. Ito ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay ng mga tao at puok at mayroong pinagbatayan na kasaysayan kaugnay ng mga alamat, ang mga mito at mga kwentong bayan. Ang halimbawa ng alamat ay alamat ng Bulkang Mayon, ang alamat ng Pinya at ang alamat ng Sampaloc. Ang ikalima ay pabula. Ito ay isang uri ng katang-isip ng panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan katulad ng leon at daga, pagong at simatsing, at lobo at kambing. May natatanging kaisipang mahango mula sa mga pabula sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mamabasa. Tinatawag din itong katang-kwentong nagbibigay aral. Halimbawa ng pabula, si Langgam at si Tipaklong, at si Pagong at si Matsing. Ang ika-anim ay parabola o talinghaga. Ito ay isang maikling kwentong may aral na kalamitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong prosa na malimit
nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ng isang moral o relihiyosong aral. Karamihan sa mga talinghagang nasa Biblia ay mga kwentong sinasabi ni Jesus na nagtuturo kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos. Halimbawa ng parabola, ang mabuting Samaritano at ang alibughang anak. Ang ikapito naman ay ang anekdota, isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Ang halimbawa nito ay ang kwento ng Gamo-Gamo at ang Tsinilas ni Jose Rizal. Ang ikawalo ay talambuhay. Ito ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Halimbawa nito ay ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal at ni Teresa Magbantua. Kasunod ay talumpati, isang buong kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyon pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Ngayon ay ano-ano naman ang mga akdang patula. Una ay ang tulang pasalaysay or narrative poetry. Ito ay tula na may balangkas. Pag-uusapan natin ang mga uri ng tulang pasalaysay. Una ay ang epiko, uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pagkikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makabalaghan at di kapanipaniwalang kwento. Kwento ito ng kabayanihan na punong-puno ng mga kagilagilalas na pangyayari. Bawat pangkati ng mga Pilipino ay may pagmamalaking epiko, may mga epikong binibigkas at mayroong inaawit. Ang halimbawa ng epiko ay Biag ni Lamang, ang Indarapatra at Sulaiman, Tuwa, ang Bantugan Bidasari, Humadapnon at marami pang iba. Sunod na uri ng tuluyang pasalaysay ay awit at korido. Ang awit ay musika na magandang pakinggang. Mayroon itong tono at sukat. Ito ay binubuo ng 12 pantig. Ang awit ay kadalasang nasa anyong tula at tumutugma ang mga salita sa mga awitin, bagaman may mga relihiyosong mga taludtod o malayang prosa. Ang korido naman ay isang uri ng panitikang Pilipino. Ito ay isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay taludtod o malayong ito ay may sukat na 8 pantig bawat linya at may 4 na linya sa isang stanza. Ang korido ay binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula. Ang halimbawa ng korido ay ang Ibong Adarna at ang halimbawa naman ng awit ay ang Florante at Laura. Muli, ang uri ng panitikan ay batay sa pagsasalin at batay sa anyo. Ang batay sa paraan ng pagsasalin, ito ay maaaring pasalindila o pasulat. Ang batay sa anyo naman ay maaaring tuluyan o patula. Ang tuluyan o prosa ay nagpapahayag ng kaisipan. Ito ay sinusulat ng patalata, habang ang patula ay nagpapahayag ng damdamin. Ito ay sinusulat ng pasaknong. Naway may natutunan kayo sa uri at anyo ng panitikan. Maraming salamat po.